Now, kunting announcement lang po, no? Mga tatay, I know, pati kami ni Ma'am Vic, struggle din, no, kay Clint. Pero sikapin po natin, no, mga tatay, mga parents, request ko po, no, na atin pong tawag nito, wag po nating i-allow ang ating mga anak, kahit tayo mismo, kasi kahit may mga adult din ako napapansin, wag nating sanayin kumain sa auditorium. Amen? Huwag tayong kumain dito sa loob. Kasi place ito of preaching and teaching of God's Word. So, iiba natin, kung talagang gutom, pwede siguro mag-exit kung senior na, kain ng Skyflakes or ano sa labas. Pero huwag dito sa loob. Kasi pangit tingnan na, ga-preach ako, gakain kayo dyan. No? So, please lang, no? Pati mga bata natin. Sa nasabi ko, pati ako, ga-struggle kami ni Ma'am Vic about kay Clint, no, sulod, may bit-bit. Kasi pag di natin i-control mga kapatid, akala nila bahay lang din nila ito. Akala nila walang kaibahan yung bahay at ang simbahan. So dapat ma-differentiate nila na ang simbahan, ibang lugar. Sagradong lugar. Amen? Pati mga young people, may mga young people din na gakain sa loob. Ang problema pa, gawin pang basurahan ang likod ng natin, piyo. Ang dami ko nakikitang mga rapper kung ano-ano na lang. So please po, no, bigyan natin ng respeto ang ating auditorium. Amen, members? So magtulungan tayo, hindi ito para sa akin, para ito sa Panginoon. No? Gawin nating sagrado ito. Okay? Sa Iglesia ni Cristo, di ka kakita. Sa mosque, di ka kita, bata, dalagan-dalagan. Ginagawang ano. Kaya please lang, no, magtulungan tayo. I know, mahirap. Kasi mga anak natin, mga bata, talagang ang nature po nila. Pero dapat sa bahay pa lang, sabihan natin, bawal bawal doon. Hindi pwede magkain sa loob ng auditorium. Okay po? Okay, another thing, gusto ko lang mag-report sa ating pong collection para at least alam ninyo at saka transparent tayo. Okay, makinig po kayo ang ating total collection sa ating contribution sa Thanksgiving, 37,200. So, praise the Lord, medyo malaki ang ating nakolekta. 37,200 pesos. Okay. Total expenses, magkano ba yung ating nagasto? Okay, 33,906.25. 33,906.25. So, magkano ang balance? Meron tayong something na may sobra tayo. 37 minus 33. 900, almost 34. Okay, ito po yung ating balance or ating sobra doon sa ating collection. May natira. 3,243.75. 3,243.75. So, may nasave tayo na 3,243.75. So, andyan po yan kay Ma'am Vic. At magamit natin yan sa mga need pa natin dito. Ang ating guest room, kailangan pa tayo magbili ng bagong tiles. Magbili pa tayo ng simento. May balas na tayo, simento na lang. Okay. Wala akong copy dito, pero memorize mo ba, Ma'am Vic? Sinong nag-collect sa ating Thanksgiving offering? Meron tayong nag-collect na 943. Okay, kung may sipiat man konti-konti lang. So, almost 16,000. Okay? 15,943. Okay, Brother Jonathan, ikaw na lang. Para makita nila ang sample. Yung merong doon sa may karton doon. O yung mahaba na brown. Sa 2 rooms. O yung mahaba. Nagbili ako ng WPC. Anong meaning yan, Brother Ferdy? Wall, panel, cladding? Wall, panel, cladding. Okay. Pastor, saan yan po ilagay? Para hindi barin, mga kapatid, ang ating harap, lagyan ko po dito. Oo. Ng, natin, as a design. Para at least din na tayo mag-repent dito. So, God willing, may approach ako ng mga men, ngayong Tuesday, ay magtrabaho kami.
So ang maganda dito kay di na tayo mag-paint kasi may paint na siya. So nag-canvas ako, punta ako ng Home Depot, punta ako ng All Home, punta ako ng Home Solutions. So ang medyo mura-mura lang mga kapatid is City Hardware. Okay. So City Hardware. Ang dami kong kinanvas. Ipatayo, Brother Jonathan. Yan. Okay. Ang haba, 2.95 centimeter. Almost 3 meters. Kaya ang 1 meter equivalent sa 100 centimeter. Ang kanyang length, ang kanyang width pala, 16 cm. 16 cm. So, 295 by 16 cm. Gisukat ko ito, 500 plus. Gisukat namin ni Sir Aldin. So, ang total niya nga kailangan natin 32 pieces point something. So, alanganin magigawa natin 33 pieces. So, ang ibili natin ganito, 33 pieces equivalent dito. Yan po mga kapatid. So, merong iba-ibang klase, may malaki nito, may ano. Pero sabi pastor, pangit. Sir, mas pangit yung malaki. Kay pangit tingnan, ito kasi mas kasi kahit malayo, medyo klaro siya. So, gipili na lang natin yung medyo dark. Kaya kung mag-repaint tayo, at least medyo din siya. Di siya layo, Brad, sa Kaya kung mag-gray tayo, parang malayo sa floor. At least lapit-lapit konti. Kaya ito yung gipili natin na kulay. Maraming kulay. May gray, may parang medyo white, may off-white. So, I don't know sa inyo, kaya iba-iba man tayo ng taste. Pero for me, ito ang pinili natin. So, i-attach natin ito. Now, ang magkanong isa? 280 pesos. 280 po itong isa. So, nagbili po tayo ng 33 pieces. So, i-times daw. Kasi yung resibo sa akin, wala na. 280 times 33. Basta kahit 10,000 something ating binayaran. 9 to 40. Plus, nagbili tayo ng sabi, ano bang i-attach dito? Ibarina ba ito? Kasi concrete yung lalagyan namin. Sabi, sir, depende, pwede man ibarina, pero usually yung mga ginagamit o nagbibili dito, meron na siyang parang sealant na, anong tawag doon? Parang may gun na siya na iganon mo lang siya, sealant. Tapos, isang ganon, 5 ganito. Yung ganon na bala niya na parang, anong tawag ba dyan? Parang silikon. Silikon. 5 ka ganito. Sabi, sir, wag mong tipirin. Para matibay, damihan mo. Damihan mo siya. So, ang maganda dito, di na tayo magbarina. Lagyan lang natin, iganon-ganon lang, i-spread, tapos itaklap, yun na po. So, trabahuin po natin yan. Now, ang gina-analyze ko, hanggang dito lang, mga kapatid. Itupong lang natin dito. Or itupong natin dito sa ating kanto. Yan. Kasi pangit na ihanggang doon. Isagad natin hanggang doon. At saka di So, siguro pantay lang. Ganon. Para maganda siyang tignan. So, iba na lang i-design dito sa gitna. So, yan ang po natin. So, ang gawin lang natin, ito. Okay? Ito kay man ito, dapat ang wire ng TV, magkanal tayo, tapos ilubong. Kasi ito, sa gabal ito Di natin yan siya ma-attach. So, kailangan ba ito, wire man itong loob niya sa TV, connection, dapat magkanal tayo at sandiran, tapos natin. Alright? So, meron tayo, 10,000 plus nagbili tayo ng silicone. 5 yon, nakalimutan ko. Basta kahit 10,000 plus ang total niya, kasama yung kanyang pangtapik, yung pang nito, parang glue niya. So, meron tayong natira na 4,000 plus. So, magamit pa natin yan kung sa ibang project natin. Amen? So, at least ang inyong offering, wala yan gi-Jollibee ni Pastor, wala yan gikanto ni Pastor sa sale ng KCC or is commercial. Para yan sa Panginoon. No, at least, sa 2024 na Thanksgiving natin offering, meron tayong memory. So, every time makita natin ito, ay, salamat yung aming Thanksgiving na punta doon. Diba? Blessing mga kapatid. Yan, Thanksgiving offering yan. Yung ating speaker, ang ating tawag nito, ang ating mixer yan, Thanksgiving din po yan. So, malaking bagay po yung ating Thanksgiving offering.
Amen? So, salamat, Brother Jonathan. So, trabahuin po natin yan. May portion lang ikating kasi medyo, po dito. Alright, so yan po. Ang update lang po siya, mga kapatid, sa ating, tawag niyan, Thanksgiving offering, at the same time, ating pong Thanksgiving contribution. Okay? So, ulitin ko po, 37,200 ang ating total expenses. Kasama na po yun. Mga flowers, lahat-lahat na, love gift natin, 10,000 sa speaker. Okay? Tapos, naghingi ako kay Jean, through kay Ma'am Vic, 1,000 gipagas natin. Actually, kulang yung 1,000 ba? Back and forth pa Davao. Naging to. Okay. 2,000. Nagpagas kami paghatid natin sa ating speaker sa Davao. So, yan ang ating update. Kung gusto nyo malaman, andyan po mga kapatid, ang record po natin. Okay? So, di tayo magtagal. Okay? Ang mama ni, nasa labas na? Mama ni, Okay, so tayo please. And salamat kasama natin, Brother Gerald, ngayong hapon. Amen. Praise the Lord, no? Ating pray, Brother Gerald, ang kanyang trabaho dyan. Sa likod lang po ng ating City Hall, Population Commission. Sa province po siya, mga kapatid. Okay, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter number 15. '57 and 58. 1 Corinthians, please. Chapter 15. Verse 57 and 58. All right. Sige po. Okay? Sabay-sabay nating basahin ang 2 verses. 57 and verse number 58. Ready? Read. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Lord, thank you po na naging victorious kami through Jesus Christ, our Savior. Today, Lord, we pray that you would help us na gawin namin, Lord, ang mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin since we are already victorious. Thank you for Apostle Paul, which is our apostle in our time today. Na Lord, siya pong nag-challenge sa amin. Ngayong hapon, sana mahamon din po kami, Lord, sa iyong salita. This is my prayer. In Christ's name, Amen. And Amen. The God which giveth us the victory. The God which giveth us the victory. First of all, we need to consider the cause of all victory. The cause of all victory. Ano yung dahilan natin na bakit tayo naging victorious? Alright? Ano ang cause? Sabi ng ating binasa, verse 57, but thanks be to God, sabi ni Paul. But thanks be to God, nagpasalamat siya kay Lord, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Bakit po tayo naging victorious? Look at verse number 51. Here's the reason. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. That means we shall not all die. But we shall all be changed. 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So church, ito po yung dahilan na naging victorious tayo. Number one, because sabi ng Bible, during the rapture, tayo po i-change
Ano ang i-change? Okay? From corruptible body will be changed into incorruptible body. Amen? From mortal body will be changed into immortal body. And then, what else pa, mga kapatid? Someday, wala na pong death. Gitalo na po ang death. Giconquer na po ang death. After the rapture, mga kapatid, no more death. Kaya, sabi po ni Paul, and sabi niya, okay, and immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Alam niyo po, isa sa natin mga kapatid, pinaka-last enemy natin is death. Amen? Yun ang enemy na mahirap i-conquer ngayon. Ang kalaban natin ngayon, ang kamatayan, hindi pwedeng mapigilan ngayon ang kamatayan. Yes, ang ating spiritual death, secured na tayo, pero hindi tayo exempted sa physical death. Sabi ko sa anak ni Sister Nining, sulit si Gail. Sabi ko, Gail, kumusta si mama mo? Sabi niya, Pastor, yun pa rin. Dependent pa rin siya sa, anong tawag doon? Ventilator ba? Yung tubo na dito, Brad? Sabi ko, Gail, lang natin kay Lord. Ang buhay ni mama mo, si Lord talaga ang kakontrol. So kung whatever man ang outcome someday, sabi ko, amat-amaton ta na lang siguro aton isip, aton heart. Kasi gustuhon man naton, pero si Lord pa rin, at the end of the day, si Lord pagyapon ang masunod. Biskan ano katanda sa doktor, talented ang doktor, ka-expert sa doktor, ka-specialize sa doktor, kung hindi itugot sa Ginoo, kung diya lang gidasta, siling ko, dapat amat-amato na ito itong kaugalingon. Ay, hindi, Pastor, kapati, kung mabuhi si mama, hindi pa na madula. Siling ko, yes, kapati man kita. Pero if ever, kaya di man natin control. Kaya mahirap kung piliton ta, pero iba ang plano sa Diyos. Gustuhon man nato mabuhi. Gustuhon man nato nga magbalik sa normal iya life. Pero si Lord sabi niya, hindi lang siya kutob. Ano mahimo ta? So, siling ko dapat handa ang aton kasing-kasing. Total, save si mama mo. Makita taman siya someday. Pero siya daw, ay, di pastora, hindi na matabo. Mga kapatid, sabi ng Bible, our last enemy is death. Time will come, dito, wala na kamatayon. Pero samtang dili pa ta sa lupa, may kamatayon gid. Kag ang kamatayon, tandaan ta, wala ginapili. Ang kamatayan, wala respeto, mga kapatid. But praise the Lord, in the rapture, no more death. It was swallowed into victory. And this is the reason kung bakit sinabi ni Paul that sabi niya, verse number 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Maraming cause of death, walang iba, sickness. Mas marami pa sa disgrasya. Mas marami ang namatay sa sakit kaysa too much old age. Would you agree? Napakaliit ang percentage yung namatay sa sobrang tanda. Pero maraming namatay dahil sa sakit. Okay? But sometimes, ang sakit, cause din po natin. Sometimes, ang sakit, mga kapatid, dahil din po sa tao na walang disiplina. Sometimes, di tayo aware, pero may mga kinakain tayo ba, mga silent killer. Don't you know, milk tea is a silent killer? Soft drinks is a silent killer? Paki-ano daw, please. Processed foods is silent killer? Lalo na mga kapatid, lagi tayo kakain ng noodles. Don't you know, grabe yung effect ng noodles. Kasi wax yan, may wax. Na-notice yung paglutuin yan, parang may gamay nga mantika. O tapos matagal yan, matanggal sa ating bituka. Yung kanyang oil na ingredient yan. At yung wax, ginagamit yan sa kandila. Yan ang, Kaya, of course, pagkain ang mahirap. Pero mga kapatid, kung pwede lang, kung di talaga maiwasan, lagyan nyo lang malunggay. Hindi puro yung, ako, minsan talagang hinahanap ko,
Mga kapatid, yung instant talaga. Kasi wala na, gipit na sa oras, gutom na, gabi na. Minsan, kami sabi ko, atihan na, bili ka ng, tawag dito, bili ka ng noodles. Pero di pwede na, pure lang. Talagang hanapan ko talaga ng malunggay. Kaya hindi ako maubusan sa bahay ng malunggay kasi di pwede walang malunggay. At least, kahit noodles, basta may malunggay, at least medyo man lang na, I don't know sa inyo, pero ako talaga, lagyan ko talaga. Kung di man talaga maiwasan, kasi minsan talagang gipit na sa oras ba, at least man lang, hindi pure. Hello, amen? Kaya mahihilig sa tea. Ingat-ingat kayo. Yung mga mahilig sa mga milk tea na yan, grabe ang effect niyan. Praise the Lord, amen? Sabi ng Bible, sabi niya, we are victorious. Ito yung reason na victorious na po tayo, sabi ni Paul, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Our incorruptible body will be changed into incorruptible body. Our mortal body will someday be changed into immortal body. No more pain, no more sorrow, no more death, sabi po ng Revelation. Amen. Hindi tayo maging victorious pa. Sabi ni Paul, victorious na po tayo. We are already victorious because of this truth. Okay? Kaya sabi niya, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ. The cause of all victory, ito po mga kapatid, beginning verse number 52. Number 2, the challenge for our victory. The challenge. Look at verse 58. Ang verse 58, conclusion na po ito. Sabi ni Paul, verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So what is the challenge, Brad? We need to be steadfast and unmovable. Because we are already victorious. Kung ikaw victorious, magluya ka pa ba? Kung ikaw victorious, mag-atras ka pa ba? The more ka victorious, the more ka pa nga magpursige. The more ka naging victorious, the more ka pa mga kapatid maging mainit. Kaya you are already victorious. Amen. Ito yung reason na dapat tayo maging steadfast. Ito yung reason kung bakit tayo unmovable, sabi ni Paul. Ito yung challenge sa atin. Because naging victorious na kayo through Jesus Christ. Wow. Yung iba, init sila. Masigasig sila ba? Kay basin pa lang sa unahan. Yun yung ginagawa nila. Kay basin pa lang sa unahan, doon sa ginagawa nila, baka doon pa sila. Pero tayo hindi po. Ginagawa natin ito, naging active tayo, maging faithful tayo, maging involved tayo, because we are already victorious. Because of Jesus Christ. First of all, because of what He did on the cross. Ito yung mag-motivate sa atin. That one day, what is that? In the twinkling of an eye, sabi niya verse 52, okay, we shall be changed. That is the rapture. That is the blessed hope. In that moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. What a blessing. Amen. We shall be changed. God promised us that He's going to change, mga kapatid. That's why, please, we need to be steadfast. Hindi ka dapat, tayo dapat dali masway. Hindi tayo dapat, mga kapatid, maging unmovable. Sa halip, ang challenge ni Paul sa atin, sa challenge ni Apostle Paul sa atin, Romans chapter number 12. Romans chapter number 12. Anong sabi ni Paul? Alright. Romans chapter 12. Verse 11. Verse 11.
Verse 11, not slothful in business. What is that business? That is God's business. Not slothful. The word slothful, get lazy. Alright? Not slothful in business. Instead, anong sabi ni Paul? But fervent in spirit. The word fervent means on fire. The word fervent is, okay, sabi niya mga kapatid, that is passionate. The word fervent, on fire, passionate. Passionate in spirit, serving the Lord. Amen? Not slothful. Huwag maging tamad sa gawain ng Diyos. But mainit, sabi niya, but fervent in the spirit. In what area tayo dapat maging fervent? In serving the Lord. Alright? We are challenged to be fervent in serving the Lord. Galatians 6 verse 9, again Paul is admonishing or encouraging, urging the Galatian believers. Very familiar verse again. Galatians 6:9. And let us not be weary. Let us not be weary. In what? In well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Therefore, verse 10, let us do good. Amen. Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. It's very clear mga kapatid. Let us not be weary. Kaya like I said kanina, sana po maging unmovable tayo. Maging steadfast pa tayo. Okay? Sa gawain ng Diyos mga kapatid. This is the challenge sa atin, 2025. Sana mahamon pa tayo, Lord, help me. Kung ano nang ginagawa ko this year, sana ma-improve ko pa, sana magawa ko pa, sana ma-develop ko pa. Kung may lapses man ako, sana makabawi ako sa coming year, 2025. Huwag tayong kontento na dito lang. Kung dito ang performance natin, pwede nating iangat. Dito. Alright? So here's the challenge. A challenge for our victory. We need to be steadfast. We need to be unmovable. Okay. Next, mga kapatid, number 3. Number 3. The God. What's our message? The God which giveth us the victory. First, the cause of all victory. God will give us an incorruptible body. From corruptible to incorruptible. From mortal to immortal. Alright. And then, no more death. Number 2, the challenge for our victory. What is the challenge? We need to be steadfast. What's the challenge? We need to be unmovable. Unmovable. Yun bang ba kahit may problema? Kahit walay bonus, simba yapon. No? Kahit walang 13 months, sige lang yapon. Di magpa-apekto. Unmovable. Hindi dali-dali maano. Okay? Parang bato na mabigat, malaki. Okay? Unmovable. Hindi na kunting problema lang, kunting struggle lang, kunting challenge lang sa buhay natin, nawala ka na. Dapat hindi ganun. Dapat firm tayo. Okay? Dapat strong tayo. Kaya baka next year, mas strong pa ang challenge sa atin. Kaya dapat firm tayo. Dapat handa tayo. At kailangan natin ang help ng Panginoon. Kailangan natin yung assistance ng Panginoon para tayo mga kapatid makapagpatuloy sa Kanya. We need to be, di natin kaya maging steadfast sa sarili natin. Di mo kaya sa sarili mo maging unmovable. But praise the Lord, sabi ni Jesus Christ, sabi ni Paul, but thanks be to God who giveth us the victory through Jesus Christ our Lord. Amen. Number 3, the campaign for our victory. We are done with the challenge. Number 3, the campaign for our victory. Verse 58 again. Balik tayo sa 58. Hindi ito bago na verse. Very familiar verse. In fact, maraming Christians pa gawa nitong life verse nila. But I hope maging
reality ito sa buhay natin. Verse 58 again. Sabi ng 58, therefore, ang verse 58, bali conclusion na ito ni Paul. Na-mention niya dito, mga kapatid, without the resurrection of Jesus Christ, okay, wala tayong salvation. Chapter 15, verse 1, andyan na po yung gospel. 1 to 4, andyan ang gospel. Are you with me? Yan yung cause of blessing natin. Naging victorious tayo because of the gospel. And then what else? Ano pa ang blessing natin? Verse number 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Verse 14, and if Christ be not risen, then our preaching vain, and your faith is also vain. Verse 15, yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of the God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Alright? Verse 17, and if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. So yun po mga kapatid. Ganun po ka-importante kung bakit merong resurrection. Kasi without resurrection of Jesus Christ, our preaching is vain, our faith is vain, and we become false witnesses. Amen? Kaya nga, nasabi ni Paul, 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kung basahin mo ang chapter 15, marami tayong blessing dyan. Hindi lang tayo mag-focus sa verse 58. Tanungin natin, bakit nasabi ni Paul na thanks be to God? Bakit tayo naging victorious? Ang verse 58, conclusion na po yan, na bakit tayo magpasalamat sa Kanya. Because sa ginawa po ni Jesus Christ. So, again, the challenge mga kapatid, or the campaign. Number 3, the campaign for our victory. Verse, victory. Sabi niya, verse number 58, therefore, as a conclusion, sabi ni Paul, my beloved brethren, ano dapat tayo? Ano ang challenge sa atin? Be steadfast, unmovable, and here's the campaign. Pag sinabing campaign, introduce. Pag sinabing campaign, ito yung gawin ninyo. Anong sabi ni Paul? Always. Always. Not sometimes. Not seldom. But always. Narinig pa ba ninyo ang mic? Medyo malakas ang ulan. Always. In what area tayo dapat always, Brad? Always abounding in what? In the work of the Lord. Hello? Always abounding in the work of the Lord. Notice the word always, tapos another word, abounding. Mag-abound tayo. In what area? In the work of the Lord. Hindi na always in bidyukihan. Always kung saan-saan ang lagawan. No. Always abounding in the work of the Lord. Doon tayo dapat mag-abound. Mga young people, iwasan nyo magsigisakay-sakay sa motor na wala rehistro. Amen? Tapos, ang gasakay-sakay man sa motor, wala man lisensya. Maraming mga young people, ganon. So, mag-ingat kayo, mga parents, Brad, huwag kayong magkumpiyansa. Kay kabalo, bata nyo, Brad, nga mag-drive, kumpiyansa ka mo. No, delikado. Kaya once nabungguan na, o nakabunggo na, perti ka sakit sa bukol. Perti ka sakit sa ulo. Kaya iwasan, lalo na ngayon, December, ang daming mga lasing, Brad. Ang daming gagamit sa kalsada na, hello, na ang utak, no? Galing sa party, galing sa ganito, hindi mo alam. No? Kaya iwasan. Dapat saan tayo mag-abound? In the work of the Lord.
Dapat doon tayo maging active sa gawain ng Diyos, sa activity sa simbahan. Dapat ating mga anak, atin silang i-motivate. Ating mga young people, mga kapatid, atin silang i-involve. Napakaganda na lahat, buong pamilya, nag-abound in the work of the Lord. Okay? Nag-involve sa gawain ng Diyos. Meron tayong coming event next year, God willing, Brad. Kung hindi pa mag-rapture. Kaya, as early as January, mag-meeting na po tayo. Kasi May, mabilis lang ang panahon ngayon. Ilang months lang, Brad. Mag-start tayo. Friday night, may event na tayo. Whole Saturday, event natin. Whole Sunday, which is our church anniversary. So, malaking event po ito. Kaya, kailangan natin ng long preparation. Huwag tayo mag-last minute. And I'm excited, mga kapatid, ng ating church maging blessing naman. At tayo po ay magkaroon din po, mga kapatid, ng another knowledge naman sa Word of God. Okay? So, kailangan natin ang participation po ng bawat isa. Kaya, huwag tayong mag-antay ng last minute preparation. Kasi cramming na yan. Dapat, kung pwede pa lang 1 month before, polish na. Mga gagmay na lang siguro, konti na lang nating i-retouch, konti na lang. Pero sana dapat 1 month before. Wala nang pintura, wala nang dapat i-repair. Para relax na tayo. Hindi yung event bukas, ngayon, pintura pa. During sa conference, gaamoy pintura. Dapat hindi ganun. Dapat malayo pa. Oh? So mag-meeting tayo ating mga committee. Okay, kasi medyo marami-rami. Ang taga Luzon pa lang daan. May taga Cagayan, may taga Bukidnon, may taga Davao. Medyo malaking event ito, South Cotabato. Tayo pa lang, ilan na tayo ba? Almost 100. Plus ang ating pakainin pa. Baka mga 100 din. Yung mga 100, ilang sako yan? Makaubos isang sako, Brad? Di kaabot? Yung mga 100 person? O ilang sako yung ating i-budget yan sa pagkain? Friday night, whole Saturday, ilan yon? Friday night, whole Saturday, 4 na. Plus Sunday, 7. Plus Monday pa. Hindi ka man makasabi na hindi yan mag-breakfast. Baka may Tuesday pa yan mag-alis. Alam nga, di mo pakainin niya na, sorry, tapos na program, tapos na ang okasyon. Hanggang Domingo lang, cut off na. Taga Manila, di pa nakauwi, kaya ang ticket nila, Tuesday pa. Di ba? Ano nga sabihin mo? Sorry, Pastor ha, kay ang budget namin, pang Sunday lang talaga. Kaya dapat preparahan natin. No. Budgetin natin, ilang sacks of rice ang dapat nating i-budget. Kung mag-market tayo ng chicken, ilang kilo. Sa in-charge sa gulay, ilang gulay ang kailangan nating bilhin? 8. At least, pinakababa yan, 8 na meals. O kayo, magkain na lang kayo. Saturday, magkain na lang kayo sa inyo. Magkain tayo sa gabi ng magkain tayo lahat dito sa Sunday night. Kay church activity yan, anniversary natin, dito na tayo mag-dinner. Pero the other day, i-priority natin ang mga bisita. Kaya kung dito pa kayo, mamahaw, maniod to, manihapon, pamahaw, wala. Hello, nakuha nyo? Mga kapatid. So, challenge ito sa ating faith. Pero blessing. No? Excited tayo, mga kapatid. So, we need to pray hard. No? That God would provide our needs. No? Kaya kung, I believe, mga kapatid, walang trabaho pag lahat nag-cooperate. Walang mabigat na trabaho. Walang mabigat na activity pag lahat mayroong puso sa gawain. Kaya sabi ni Paul, always abounding. Always abounding in the work of the Lord. Yun po yung ang campaign, mga kapatid. Sabi ni Apostle Paul sa atin, hinamon tayo ngayong hapon, na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, we need to always abounding in the work of the Lord. Amen. In the work, take note, that is the work of the Lord. Hindi yan para kay pastor, hindi yan credit sa pastor.
No, the credit is for God, for the Lord yan. No, si Lord yan ang mag-glorify. Na tayo po naging blessing at tayo ma-educate naman ng Word of God. Napakaganda po yung mga message, mga kapatid, na ating mapakinggan during that time. Alright, and then, number 4. Are you still there? Amen? First, what is the first? The God which giveth us the victory. What's the first thing? The cause of all victory, mga kapatid, is God. Jesus Christ, our Savior. Okay? Siya yung cause ng ating victory. Number 2, the challenge for our victory. What's the challenge? We need to be steadfast and we need to be unmovable. The third, the campaign for our victory. Because victorious na po tayo, dapat tayo always abounding in the work of the Lord. Yun ang dahilan. Kasi hindi magiging victorious ka. Kundi sabi ni Paul, we are already victorious. Tapos na po. Mga kapatid, through Jesus Christ, our salvation, victorious na tayo doon. Kasi na-resurrect si Jesus Christ. Enough na yun na reason. Okay? And then, mga kapatid, number 4, the comfort of all victory. Verse 58 again. What's the comfort? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Why? Okay, here's the reason why. For as much as you know that your what? Labor is not in vain in the Lord. Wow. Iyon mga kapatid ang comfort. Ang tao, pwede ka i-thank you ang imong labor. Ha? Sinsya, brada. Ano na lang? Usahay, kalimutan lang ang labor. Pero ang Panginoon, hindi pwede i-thank you niya ba? Hindi pwede itiway niya. Kung ano gihimo mo, may kaukulan, may corresponding reward. Hindi in vain, kaya sabi ni Paul. Pakibasa mga men, Hebrews chapter 6, verse number 10. Oh. Isa pa yan na sabi ng book, mga kapatid, Book of Hebrews. Anong sabi niya? Chapter number 6, verse number 10. Ito yung mag-motivate sa atin sana. Alright. Lahat ng mga men, pakibasa po. Hebrews 6, verse 10. Hebrews 6, verse 10. Ready? Go. Okay? Take note. For God is not unrighteous. Is God unrighteous? No. He is righteous. That's why sabi niya, for God is not unrighteous to forget, take note, to forget your work and labor of love. Okay? Take note, labor of love. Bakit ka, Brad? Bakit hindi kakalimutan ni Lord ang iyong labor? Bakit? Sabi niya, which you have showed toward His name. Now, make sure lang, ang ginagawa mong labor is for His name. What else, mga kapatid? Not only for His name, but also in that He have ministered to the saints and do minister. Wow. Napakaganda. Maliwanag ang Bible, sinabi niya, God is not unrighteous to forget your work. Underline the word work and labor of love. Kaya huwag kang mag-imot-imot kung di ka man na-acknowledge ni pastor, ikaw naglimpyo dire, ikaw nag-donate sa bulak, o ikaw nag-decorate, o ikaw nag-layout dire, hindi ka man na-specify pangalan mo. As long you do it, mga kapatid, heartily. You do it with love. The Bible says, your labor is not in vain in the Lord. Tandaan mo yan. Magtrabaho tayo para kay Lord, hindi para i-praise ng tao. Kahit hindi ka na-acknowledge, kahit hindi ka na-recognize. As long, kapatid, gigawa mo galing sa puso, automatic yan naka-record doon. Pero kung ga-after ka para recognition, kahit malaki pa yung worth 5,000 pa yung flower, kapatid, you are mean pleaser. Sa tao ka, Brad, kay gusto kang i-please ng tao. And God will not reward those kind of people na mga mean pleaser. Ang tao a person who loves the Lord, Brad, he works silently. Hindi siya
ma-acknowledge man siya, ma-recognize man siya, may mga, wala man ng mga plak-plak, wala man ng certificate na okay sa kanya. Kasi at the end of the day, alam niya si Lord ang pinaka-the best. Pagdating doon, welcome. Well done, thou good and faithful. Engineer? No? Servant. Kailangan lang ba? Kailangan natin servant spirit. Kaya kung wala tayo servant spirit, magmaktol ta. Grabe si pastor ba daw? Ako lang pirmi makita ba? Wagit iba nakita nga mga minaw? Ako lang pirmi tawagon ba? Oh. Dapat kung natawagan ka ba, blessing na. Nung elementary pa kami, pagtawagon, Leonard, okay, paki-iris sa blackboard, nagagawa na kami. Sige ma'am. Sige ma'am. Oo. Aba, lipay-lipay, may malawagan pangalan na mo, ipa-iris sa blackboard. Ay, grabe. Wow. Proud na proud kami. Oh, basta iris na to sa blackboard. Oh. Tapos layo pa si ma'am, gagawa na kami sa bag. Ma'am, ako dala ma'am. Ako dala ma'am. I don't know kung nakatry ka mo elementary. Ay, grabe ka. Matawag lang pangalan mo. O, diri ka. Subong, baliktad na, banggoon pa si ma'am. Wag na. Wagit, layo pa kami. Ma'am, good morning. Ma'am, ako na, ma'am, bag. Gagawa na kami. Class record ni ma'am, notebook ni ma'am, bag ni ma'am. Kasi si ma'am namin, nasa Banuaga Star. Magpunta sa baryo namin, Brad. Mga almost 1 hour pa ang travel. Pag naog sa jeep, gaatang na kami, Brad. Oh, padulong sa, excited kami nga makaserve kay ma'am. Ginoo pa. Amen? Dapat ganun ang ating motivation. Lord, we are not serving people. We are serving the Lord of Lords and King of Kings, the one who died for me and saved my soul. That's the campaign. Your labor is not, ilagay mo sa isip, hindi sayang ang imo pagpliti sa layo, nabalik-balik ka diri, pag-practice sa choir, di na sayang. Siguro ang mga tao sa palig, gasayang-sayang, huwag ka muna takaan, balik-balik, gasto kayo, plitit, habal-habal, kung inyo pa nagibakal, gitipon, dako na, imo balay, na-improve mo na. Kapila ka magbalik simbahan. Siguro may mga ganong salita na naririnig natin. Pero mga kapatid, di nila alam kasi unbeliever sila. That we are doing this not for people, but for the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Para sa mga unsaved, is waste of time. It's waste of time. But for us, mga kapatid, it's a blessing. It's a privilege to serve the Lord of Lords, mga kapatid. The comfort of all victory is that for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Lastly, number 5, the concept of all the victory. The concept. What's the concept? John chapter 19, verse 30. John chapter 19, verse number 30. This is the account, mga kapatid, ng ating Panginoon, si Jesus Christ. He was on the cross. He was hanging on the cross. Verse number 30. Starting verse 28, 19:28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was a vessel full of vinegar, and he filled a sponge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth. Imagine mo ang ating Panginoon, na uhaw siya, instead tubig ang kanilang ibigay, binigyan siya ng vinegar, tapos mayroong pang pait na halo, put it upon hyssop, and put it to his mouth. Verse 30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Anong last word ni Jesus Christ? It is finished. That means our salvation also is finished. He completed it on the cross of Calvary. Amen. Praise God, mga kapatid. Oo. Christ's finished work is the greatest victory we ever had.
Our victories, both moral and spiritual, is the result of Christ's finished work on Calvary. Kaya insulto sa Panginoon, dagdagan mo ang kanyang trabaho. Kasi nung sinabi niya, it is finished, that means it is finished. No more, nothing less. No more, no less. Wala ka nang idagdagdag. Because Christ completed it on the cross of Calvary. So sabi ni Paul, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord, what? Jesus Christ. Isang Pilipino historic ngayon, nanalo daw sa Voice USA. USA ba yun? Sofronio Vasquez. Gi-ignore siya sa TNT. Gi-ignore siya TNT. Tawag ng tanghalan. Hindi siya gipansin sa The Voice Philippines. Mga kapatid, kasi masyadong mataas ang standard ng mga Pinoy. Pero doon pala, ngayon, nung nanalo na siya, tsaka pa sila nag-upload, tsaka pa sila nag-greet. We are proud of you. We are proud of you. We are victorious. Parang nanalo na rin ang Pilipinas. Nilagay mo sa mapa ang Pilipinas. Minsan, ganoon ang Pinoy. Pag mayroon ng achievement, tsaka pa i-acknowledge. Pero pag wala pa gani, itsapira ka. Ganon tayo ka-plastic minsan mga Pinoy. Mas mabuti pa yung ibang bansa kay, okay? Ma-appreciate pa ang talent, pero ang Pinoy, parang sino na... Pero my point is, ang karangalan ng isang Pinoy, parang victorious na rin tayo. Mga kapatid, that is secular. Pero sa atin na spiritual, we are victorious. Are you saved? Make sure you are saved. Hindi lang pa save. Sabi pa na alala ko, sabi ni Pastor Andrew Bad, okay? Don't convince yourself that you are saved. Let the Scripture convince you that you are saved. Huwag mong pilitin, save talaga ako. Save ko Basta save ko. Ginapilit niya lang, pero walang support sa Bible. Dapat ang Bible ang mag-support na talagang save ka. Kasi may proof ka dito sa Bible. Ang Bible ang nagsabi. Yung people, baka ga-expect ka nga save ka kasi mama mo baptist. Si papa mo baptist. Kaya save ka na. Kaya na-baptize ka man. That is a wrong. And that is tragedy nga pagdating sa langit pala, unsaved ka. Because ginapilit mo lang sarili mo nga luwas ka. Basta pastor, luwas ko Ikaw naghambal mo? Si Papa naghambal mo? No. It should be in the Bible. Mga young people, babae, hindi ka mag-save. Save na ko, pastor. Kaya gipamangkot ni Papa. Save ka na? But in reality, wala. Dapat, diri mo mabalaan ang imong pagka-save based sa Word of God. Ang imong salvation, ang magsabi, Brad, mag-support sa yung claim that you are saved because of the Word of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know. Amen. Alam mo ba? As much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Bakit si Apostle Paul ba willing siya mamatay? I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Why? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the righteous judge, sabi niya, give it to me. And not to me only, but them also who love the appearing of our Lord Jesus Christ. Why Paul is confident ba na mayroon siyang reward? Because he fought a good fight, he finished the course, and he kept the faith. Every head bow, every eye closed. Lord, thank you for this evening. Salamat, O Lord, this afternoon, na naging victorious kami. Hindi dahil kung sino kami, hindi dahil kung anong na-achieve namin, hindi dahil talented kami, hindi dahil, Lord, intellectual kami, but because of Christ's